Makakausap po natin ngayon sa ating studio muli ang isang investment banker at veteranong bankero, ang kasalukuyang namumuno, President and CEO ng GSIS, Government Service Insurance System, si Ginoong Vic Veloso. Mr. President, welcome back sa DZRH. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyo, Ka Cesar, at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa sa DZRH. Sa village namin, dito sa Metro Manila, pag naglalakad kami ng umaga, nag-uusap, kumusta ang solar mo? Siyempre, marami pang wala. Nabanggit ko kahapon, mabuti na lang may GSIS. So may nabalitaan ako, pautang para sa paglalagay ng solar. Una, bakit naisipan ninyong magkaroon ng ganitong proyekto, pautang sa GSIS? Napaka gandang kwento niya, Ka Cesar. Alam po ninyo, ang inyong GSIS ay patuloy na pumupunta sa countryside. Binibisita ang branches. Pagdating sa branches, ini-engage namin ang mga miyembro. Tinatanong namin anong kailangan ninyo para malalaman namin kung ano ang kailangang serbisyo na maibigay. Yan po ang ating instruction mula sa Presidente. Always make sure. Okay? Ang instruction ni PBBM po sa atin. Puntahan po ninyo ang mga stakeholders ninyo. Alamin kung anong kailangan. Huwag lang sa opisina. Huwag lang sa opisina. Alamin mo kung anong kailangan ng mga miyembro ng GSIS. At on the course of us doing that, meron po tayong corporate social responsibility. Ito po yung mga last mile school. Yung pong mga last mile school, ito po yung mga eskwelahan na nandoon na sa kinasulok-sulukan po ng Pilipinas, na maririnig mo at maluluha ka sa mga batang gumigising ng alas 3 ng madaling araw, maglakad ng 3 oras at kalahati para lamang po makarating sa kanilang paaralan. Para naman pinaiiyak ninyo ako, Mr. President, sapagkat ganyan ang aking kinalakihan. Imagine natapos ko ang grade 6 ko nang walang kuryente sa aming lugar. Maiiyak ka pagka dinalaw mo. Malayo, liblib na po. Pag dinalaw mo ang inyong mga stakeholders at malaman, sapagkat kung may mag-aaral na naglalakad ng 3 oras at kalahati, may guro na naglalakad din ng 3 oras at kalahati para lamang makapagturo. So gusto namin malaman. Connecting the dots. Correct. That's the GSIS, yes. guro. So we always wanted the help that we can do. Kasi yan ang tinatawag nating ginawa for all. Pagdating po namin doon, kasi ano ba ang binibigay ng GSIS sa Last Mile School? Nagbibigay po ng connectivity po sa satellite para magkaroon ng connection. Nagbibigay po kami ng television set. Ito pong large screen. Okay, para po sa mga mag-aaral. Smart TV na yan. Smart TV po, meron pong laptop, meron pong router, para magkaroon sila ng ideya. Ano nangyayari sa labas ng kanilang mundo? At partner, alam mo ba kung ano itsura ng Last Mile School? Last Mile School, meron lang silang bubong. Ang kanilang sahig, lupa. Ang kanilang dingding po ay talahiban. Makikita nyo po talaga ang pagsisikap ng ating mga guro at ang talagang dedikasyon ng mga mag-aaral para lamang matuto. Sabi ho sa amin noon, hindi ho, napakasarap pong ma-receive itong ginhawang ibinibigay nyo sa aming connectivity dito sa satellite. Pero wala ho kaming kuryente. Mayroong kaya lang. Pamasok na ngayon sa amin, idinagdag po namin yung solar panel. Nung dinagdag namin yung solar panel, the thrust of this government is to have more renewable energy. And now, as we see that the price of power is directly impacted with the war in the Middle East, agaran po ang GSIS gumawa ng programa na magkaroon ng solar loan para po sa ating mga miyembro. So nakita ninyo kung anong kahalagahan ito, lalong-lalo na sa rural areas. Lalo na po. Alright. Pero itong pautang natin for solar panel or solar power ay hindi limitado lang sa sa rural areas, hindi ho? Ito po ay open. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao, to the 2.1 million active members of the GSIS and to the 675,000 pensioners. Ito po ay bukas sa inyong lahat.
nung nagsimula kami ni Marge sa gobyerno, 1,000,000 pa lang yan halos, ano? O 1.3, yung madalas na sinasabi noon ng civil service at ng DBM, mga 1.2, 1.3 million workers, tapos umabot yan ng 1.5. You're saying ang empleyado ngayon ng gobyerno ay 2.1 million na. 2.1. That is 2.1 million na pamilya, more or less. 2.1 million active members. Lagyan po ninyo yan ng tinatawag nating factor of 4. Ano pong ibig sabihin ng factor of 4? Isang empleyado ng gobyerno, meron po silang 4 dun sa pamilya. On the average yan. On the average po. So 5. So yung Mag-asawa, 2 anak. Ay doon sa lugar namin, isang pamilya, isang dosena ang anak, more. Kaya conservative Average po. doon sa amin, mga 7, 8. Conservative po yan. So Rural yung, area. Yung factor of 4 ko po na yung binabanggit na yan. Okay? So yung 4, i-multiply po ninyo sa 2.1, ganyang karami ang directly impacted. Meron ka pang 675,000 na pensioners. May factor of 75,000 75,000. pensioners. Oh. Imaginein mo, yung factor of 4 rin yan, i-multiply mo, ganun karami ang siniserbisyohan po natin. Pati yung mga pensyonado, yung nakikinig. Alam mo ninyo yung audience natin. Sa profiling and social media audit na din, pati na sa Nielsen. Ang mga nakikinig sa amin ay medyo marami ritong nakikinig at aktibong nagpa-participate sa YouTube channel, pati na sa Facebook natin, ay mga retirees. So yung mga retirees na pensyonado ng GSIS pwedeng mag-loan. Pwede po mag-loan. Alright. Para sa, say, kumisan kasi alam nyo naman yung reality, nandoon pa yung anak sa bahay, kahit retirado na, nandoon pa yung 1 o 2 anak sa bahay, no? Minsan yung pamilya nandoon din, no? So kung halimbawa walang taga GSIS doon pero retirado na si lolo or si lola, pwede mag-loan. Pwede po mag-loan. Magkano ho ang pwedeng i-loan nila? Alam po ninyo, pwede ho silang umutang hanggang 500,000, 500,000, at ang interest rate po nito, 5% lamang po. At pwede nyo itong bayaran sa loob ng 5 taon. 5 years. 5 Yun na yung maximum. Yan pong maximum. 5 years to pay. 5 years Retiree to pay. ka, professional ka. Good morning nga pala kay kay Judge Jimmy Santiago ng NBI, dating NBI director, dating retired judge. Judge, baka wala ka pang solar sa bahay ninyo. O si attorney si Junior, si attorney Jimmy ng LRMC, baka pa walang solar, pwede silang mangutang. Pwede po silang Judge, pwede ka pa mangutang. Si Justice Sammy Martires, baka nakikinig at nanonood, malamang nanonood yun ngayon. Yung katulad ng mga justices na walang solar, pwede pa silang mangutang. Pwede po mangutang. Hanggang 500,000. Alam po niyo, yung 500... Anong requirements? Bago po tayo pumunta Sige. dun sa requirements, gusto ko pong banggitin sa inyong tagapakinig. Alam po niyo, yung 500,000 worth is around 6 kilowatts. Ang 6 kilowatts po, maari na po magpatakbo. Okay? Ang isang bahay po na 3 bedroom Okay. na 175 square meters. 175 square meters, 3 bedroom, may isang aircon, may 3 electric fan, may isang refrigerator, may isang television set. 3 kilowatts lamang po yan. Talagang nakukompute ninyo, Mr. President. Kailangan po namin malaman. Kaya po in-scope namin. Para tugma. Para tugma. So, Truly responsive dun sa demand. correct. Ang ibig po sabihin niya sa inyong tagapakinig, abay, wag niyo pong isiping 500,000 ang kailangan nyong utangin. Kung ganun ho kalaki ang bahay po ninyo, 175 square meters, kalahati lang ng 500 ang kailangan nyong utangin. At ano po ang kailangan nyo lang ibigay sa amin? Sa kapitbahay ninyo, meron pong solar panel na nagbebenta. Humingi kayo ng quotation. Pagkabigay ng quotation sa inyo, isubmit nyo sa GSIS. Isang quotation lang ba o at least 3? Abay, nasa sa kanya po yun. Nasa kanya yan. Wala po kaming inaccredit dito na supplier. Okay. So isang quotation from a supplier, installer, Yes, installer. sir. Supply and install Oo, ito, di ba? Sapagkat mahirap naman ho maglabas agad sila ng pera. Wala naman silang pera agad. Okay. So, humingi ho kayo ng quotation.
Sa loob po ng 3 araw, pero proseso na po ng GSIS yan. At ang pag-process po, mobile phone. 100% mobile phone. Ang GSIS po is 99.6% digital. 99.6% digital. You don't have to ask Marge kung ilan ang contribution ko. I just go digital, makikita ko na kung anong contribution ko. Nandito lang po sa mobile phone. Lahat ng kailangan nyo sa Pati GSIS. yung aplikasyon. Lahat aplikasyon. I-upload ko lang yung quotation ko. upload nyo lang po lahat. Tapos yan. mayroong form doon. Yes, sir. Yan ang totoong ginhawa sapagkat alam po yung instruction ng ating presidente, BBM, bakit mo pa kailangan papilahin ng mga tao? Napakalaking perwisyon Huwag yan. nang mamasahe. Sinabi Nakatipid nga ka na. niya sa amin, parating yung i-focus ang sarili nyo sa technology sapagkat yan ang talagang totoong ginhawa. Diyan ka talaga makakatulong. In this day and age, if you still go and fall in line, then you have a very big problem. Pero mayroon pa rin, ano? Mayroon pa rin po may pila siguro. Ano? Boss, alam po ninyo, yung pensioners lounge ng GSIS, ha? Nagtataka ako, bakit ang mga tao pumupunta pa? Digital, alam niyo, facial recognition. Kahit Okay. bagong gising ka, retirado ka, yung annual physical identification and revalidation na ginagawa namin just to make sure that we continue to pay your pension. Okay. Pwede na sa mobile phone. Bakit pumupunta sa opisina? Nalaman ko na ho kung bakit. Abay, doon sila nagkakakita-kita. May pakapi ho, libre ho ang kape sa GSIS. Usap-usapan siguro. Yan. Magkikita-kita sa... Naku, ikaw ba yung natin sa ganitong departamento? Yan. Si Ma'am Mercy Gutierrez, ang chairperson ng National Commission for Senior Citizen. Nakaka-relate dito eh. Nag-uusap-usap sila mga seniors eh. Kape tayo. Yan Manunod po. tayo ng sine. Punta tayo, magpa-follow pa ako sa GSIS. Ay, kailan ka pupunta? Ay, sabay na ako, sunod na tayo ron. Parang ganon. Yes, sir. So, doon na sila nakikita-kita. Doon na ho sila Pero karamihan nakikita. dito, retirees, no? Karamihan retirees po. Yung mga active members, mobile phone Alright. ang wala In summary, retirees ng GSIS o kaya active personnel na active members 2.1 million, Yes, sir. 675,000 pensionado ay pwedeng mag-avail ng loan pautang para magkaroon kayo ng solar power. Yes, sir. Maximum 500,000. Isa lang ang requirement ay quotation. Sir, quotation kung magpapakabit ka pa lang. Okay. Paano naman nakapagpakabit na ako? Pwede yun. May resibo naman ako. May timeline ba ito? Like, Sabit nyo sa amin yung resibo po ninyo. Pagkakabit po ninyo. for evaluation. For evaluation Halimbawa, po. nakapagpakabit na yung aming presidente rito, matagal na nakapagpakabit eh. Huwag naman pong 1995. But baka i-resibo nyo 1995 pa. Ang reasonable dito siguro, 2025? The GSIS will evaluate. We'll po. evaluate. And, But otherwise, 2026, acceptable na yun. acceptable po yan. Alright. Okay, so avail na tayo. At hindi nyo kailangan pumila. Alam nyo, ang GSIS is present in all regions. Tama ba? Present in all regions. Hindi lang po present in all regions. Lahat po ng inyong mga islands, no? Na walang GSIS. So, may satellite office po kami. By dinalaw po natin dyan. Halimbawa, Catanduanes Island. Yes, sir. Meron yan. Bulilio Island, meron yan. Yes, sir. Okay. Sa Basilan, dinalaw ko yung aming satellite office po doon. Nakikita po natin na gumagana po. Alright. Sige. Babalikan natin ang Pangulo. Boss, meron lang akong gustong idagdag. Yeah. Ang 500,000, ang hulog po ninyo dyan for 5 years, every month is 10,400 pesos po lamang. Kaya kung kalahati lang kailangan nyo dyan, 5,000 lamang 5,000 po. lang. At gusto ko pong banggitin At po pwede ka naman magsabing, pwede ba kahit 600 ako, medyo mayroon naman akong konting savings, pwede bang ang utangin ko 200,000? Pwede yon. Pwede po. I don't have to avail the entire. You don't have to avail of the entire amount. So may nasa decision mo yan. Nasa decision Financial mo yan. management mo yan. Alright. Opo. Okay. At saka gusto ko pong ibahagi at dinalaw ko po dito po sa Negros Occidental ang isa po nating miyembro si Dean Judith Rabacal. Okay? Gumagana na po ang kanyang yung kanyang bahay. By air condition po kasi dahil ang kanyang anak ay may special child na nangangailangan po at malaking pasasalamat po sapagkat it changes the
attitude of the child. Oo. And it helps a lot. Bilis-bilisan na natin, lalong-lalo na yung halimbawa sa loob ng bahay, mayroong asthma. Yan Medyo po. kailangan namang maganda yung ano yan, di ba? Alright, babalikan natin ang Pangulo at CEO ng GSIS, Ginoong Wick Veloso. Magandang balita yung narinig natin kay PGM Wick Veloso ng GSIS, Mr. President. Itong, alam nyo, maraming nagpapa-install at mayroon nang installed solar panel sa kanilang mga bubong. Ano? Ang hindi ko alam kung insured yun. Dito sa pautang ninyo para sa solar, insured din ho ba ito? Kasama po ang insurance na yan sa loob ng 3 taon po. Ang inyong solar panel, Magkano ang bayad sa insurance? libre po yan. Libre yan. Bigay na po ng GSIS. So may sa ating pautang ka na, nakautang ka na, Oo. libre pa yung panel. Yes, sir. Solar panel na insured. Yes, sir. Sa lighting, sa Lightning, earthquake. Yan po. pa yung mga natural mga bagyo. causes. Yes, sir. Bagyo. So sa mga miyembro po natin na nag-avail po niyan, tandaan po ninyo, may libre pong insurance yan. 3 taon. Yes, sir. Alright, okay. So, maliwanag na ho yan. So, we move on to another topic. Ano itong Balik Ginhawa program ng GSIS? Nako, alam mo ka, Cesar, itong Balik Ginhawa, meron pong tinatawag tayong call for the rest of government to act and find ways so our citizens will have less financial burden by the increase in the price of gasoline. Caution the impact. Yes, sir. Of oil pricing. Mag-isip po kayo lahat sa gobyerno. Paano mo matutulungan ang taong bayan? Maibsan ang hirap. Yes, sir. Yung mga iba, nagko-call po sila moratorium. Ano ba ibig sabihin baka pwedeng hindi muna kami magbayad. Ay, baka naman pwede nga wag mo na magbabayad. Sa utang. Yan. Ngayon po, ang inyong mga kasamahan, so ginather ko po ang ating mga kasamahan po dito sa GSIS at nung pinag-uusapan po namin yan, during the peak of the Holy Week at lahat kami, kahit hanggang madaling araw, didikit-dikit naming lahat, to make it more impactful and less operationally cumbersome for us to execute. Bibigyan namin kayo ng 3 buwang hulog. Mhm. So, anong ibig kong sabihin? Kung kayo may pagkakautang sa GSIS, lahat po ng utang nyo na qualified doon sa GSIS, okay, yung Ginhawa loan package, meron kayong financial package, meron kayong loan restructuring, meron kayong mga doon sa housing loan po na existing, kung ano po ang hinulog ninyo. Simula po ng Disyembre hanggang Pebrero. So, December, January, February, 3 buwan. Mhm. Kung halimbawa po, kayo po ay may pagkakautang at ang hulog po ninyo, 10,000 a month. Mhm. Instantaneous, 30,000. Makre-credit sa account po ninyo. Yan ang totoong benepisyo. Meron bang extra interest? Wala. I-extend lang po namin. Anong pagkakaiba yan sa moratorium Sa moratorium, at yung pagbigay ninyo ng instant, in this case, halimbawa 30,000 dahil 10,000 ang hulog ninyo buwan-buwan, December, January, February. napakagandang katanungan ka, Cesar. Malaking diferensya. Moratorium, 10,000, hindi ka maghuhulog ng 10,000 ngayon. Ito po ginawa po natin, in one go, naguhulog ka ng 10,000 kada buwan, mag-apply ka ngayon, maximum of 3 days, 30,000 naka-credit sa account mo. So, mararamdaman mo ngayon kung ano yung kailangan mo. Makakapaghanda ka. Makakabili ka ng mga kailangan mo to be able to allow you to be able to cushion the impact of the increase in the prices of fuel and other commodities that you may need. At ang kagandahan po niyan, mobile phone din po lamang ang kailangan nyo. Mag-apply Application. lang ho kayo sa mobile phone. So binanggit nyo nga 99.6%. Ano pa yung kulang na 0.4% na hindi pa natatapos? Ay, halos wala na po. Halos yan. wala na. Alright, so pati ito, Yung pong binabanggit ko ngayon sapagkat yung iba po natin mga areas wala po kasi silang connectivity. Kaya Alright. yan naman ang mga susunod na i-address natin. okay, para sila matulungan. alright. So, pati katulad ng sa solar, mobile phone, pwede ka na mag-apply.
Abay, meron ho tayong ginhawa package, yung ginhawa loan package ng GSIS. 3 po yan. Mhm. Meron kang ginhawa go. Meron kang emergency. Gusto mo lang, kailangan mo po ng pera. Gusto mo 1,000, kailangan mo lang ngayon hanggang 5,000. Okay? Pwede mong mahiram yan. Again, through mobile phone, pwede na. Through mobile phone. Tapos marireceive mo yan digitally also. Digitally also. Okay. So, kailangan mo lang yan sa loob na 1 buwan. Loob na 1 buwan. Mhm. May Tsaka ano automatic na kung magkano automatic. yung computation yan, kung kailan mo babayaran, Tapos- madadagdag yan sa kung ano man utang mo. Yes, sir. Alright? Meron din ho kami niyan. Mas parang 50,000 hanggang 500,000. Maiksing panahon o pwedeng mahiram. Siyempre, alam ng GSIS yung net borrowing capacity ng individual. Alam po namin. In other po words, yan. hindi porket napakaraming ganitong available na ginhawa packages, lahat yun i-avail mo sa mga maximum level. Yes, sir. Dapat maliwanag yan. Digitally, through actuarial studies and at the same time, yung mga pag-aaral, automatic na yan, hindi ho ba? Yes, sir. Na itong halimbawa si Juan de la Cruz, ito lang yung net borrowing capacity niya and therefore, pwede pa siya pautangin, parang ganon. Dumadaan po yan sa kanilang agency approving officer. So, manual pa rin yun. Naka-connect na rin po Connect sila. na rin yun. Oo, yung Okay. agency approving officer kasi po, sinisigurado nila na may natitirang 5,000 pisong sweldo sa isang nanghihiram sa gobyerno. Okay, importante sa akin yan. Importante sa mga kababayan natin yan. Ano man ang intention mo, ano man ang plano nyo, kahit marami kang ina-avail, ang policy ng GSIS, kinakailangang may 5,000 pisong natitira sa inyo at yan ay wag babawasan na take home pay mo, parang ganon. Hindi lang po policy yan. Batas po yan. Batas for GSIS? Batas po yan. GSIS. Yes. Exclusive batas for GSIS. Yes. Yung pag-ibig ba yung tatanong ko nga rin yan sa SSS. So, okay. And may visibility naman kayo. May visibility na baka po ito yan. may utang pa sa pag-ibig, baka may utang pa sa may visibility Kaya kayo po ron. natin ginawang 3 araw. Ah. Bakit po? Mag-loan ho kayo ngayon. Sa mobile phone nyo. Okay. Pupunta yan sa agency approving officer. Yung agency approving officer, kadalasan po, sideline lang po niya yan. Ang talagang trabaho niyan kadalasan, nasa human resource department na nagpa-process ng ibang papeles. Mhm. At titingnan niya ngayon yung mobile phone niya, titingnan niya, kailangan ma-approve, meron pa itong mga to available. Yan po. Otherwise, kung mabilisan po nilang makukuha, mag-grant po yan by instantaneous. Kaya po kadalasan yung 3 araw, sa loob lamang po ng 24 oras o 12 oras lumalabas. Yung 5,000 na parang naka-block na hindi pwedeng galawin ng GSIS, again, nasa batas ng GSIS yun. Nasa batas po, hindi lang po batas ng GSIS, Sa it's lahat. in the law. It's in the law. Yes, sir. Okay, which means Those- that is applicable in other, say, SSS and Pag-ibig? I am not sure of that, Okay. but as far as the GSIS is concerned, The charter itself. yes, we cannot have... Yung bang 5,000 na yan ay napapanahon pa ang numero na yan? O this what's 3 decades ago or 2 decades ago? Matagal na po yan. Good question. Maybe it's something that we have to review. Oo Yeah. nga, kasi yung purchasing power niya nagbago na. Opo. Baka yung 5,000 na yun, dapat 10,000 na. Opo. Yung mga lawmakers pwede pag-aralan yan. And maybe your finance people pwede nang pag-aralan. But at the moment, sa ngayon, 5,000. Hindi nyo pwedeng galawin. Hindi po natin So, pwede yung gawin net yan. borrowing capacity mo, less 5,000. Yes, sir. Kasama yon. Alright. So, in 3 days, malalaman mo na. Makukuha nyo na po yan. Regardless of intention, kung saan mo gagamitin. Wala na pong katanungan nyo kung saan mo gagamitin. And requirement? Ang requirement lamang po, at ito po napaka-importante, sapagkat meron po na walang utang, gustong makakuha ng benepisyo na balik ginhawa. Wala ho kami ibabalik sa inyo kung wala ho kayong hinuhulugan. Mm. Okay, yan po una. O pangalawa, meron po mga kaso na hindi naman po na i-remit pa sa GSIS. Ano po ibig sabihin niyan? Nakaltasan na kayo ng agency ninyo. Yung agency hindi pa na i-remit sa GSIS yung pera. Ay, alam po ninyo, ang basihan po namin kung ano po yung na-remit po sa amin. Okay? Meron pong arrears. Ano po ibig sabihin arrears? May hindi pa sila nababayaran ng portion. Ayan po, hindi po nakakahiram. Na-flag ho yan dun sa GTouch ninyo.
At meron din po yung nagkakaroon ng problema na due and demandable na yung pagkakautang nila. Sa over a period of time, di nagbabayad, bayad, huwag naman na po kayo muna bayaran po nyo muna yung inyong pagkakautang noon. Mamaya itatanong ko, kumusta ang kultura ng mga government employees and retirees ngayon pagdating sa pagbabayad? Nag-improve, mamaya ko yan itatanong. Nag-improve ba? Ibig sabihin, yung repayments rate, kung dati 60% or 80%, say in the last decade, 10 years, nag-improve na yan, yung bang masinop na rin yung mga nangungutang para magbayad. Mamaya ho yan. Balikan ko ulit. Yung katulad ni Judge Jimmy Santiago, dating NBI Director, dating judge, dating police, na paminsan-minsan ay nagtuturo at magtuturo sa school. Retired na siya. Pwede pa rin siyang mag-avail dito sa balik ginhawang ito o mayroong certain limitations pagdating sa edad? By yung atin pong mga na nakapangungutang, basta nangungutang po kayo, iyan po ay may magkwa-qualify po kayo. Basta nangungutang. Opo. Oo. So ngayon, mangutang ka, tapos pwede ka bang nangutang ng solar, tapos balik ginhawa ka na uli? Magandang katanungan yan sapagkat magiging live yung inyong inyong pagkakautang. Parang nagka-restructuring ka kagad. Alright, so ito yung balik ginhawa program natin. Instead na moratorium, yung 3 buwan na inuhulog ninyo, yes, sir. bakit binanggit natin yung December, January, February as an example only? Hindi po. Yan po ang ginawa naming basihan. Para so, may cut off ka. Okay. So, sino magko-qualify? O yung magko-qualify, yung mga May utang. O may utang na nakapaghulog sa atin ng buwan ng Disyembre, Enero at Pebrero. Okay. So, kung hindi ka nakapaghulog, di ba automatic naman yan? Wag po nating isipin automatic kasi dyan ho tayo minsan nagkakaroon ng problema. Automatic ka na deduct ng sweldo mo, Oo nga. ng ahensya mo. Oo, may kilala akong LGU. Ahensya, hindi naman ho automatic na nagre-remit sa GSIS. May kilala akong agency nagko-collect, pero yung agency na yon hindi naman pala nagbabayad, nagre-remit sa GSIS. Pwede po bang pag-usapan yan? Maraming ganyang kaso ba ngayon? Mahabang programa po natin. Maglalaan ka na naman, boss, ng isang oras. Kasi hanggang ngayon, nag-award po ako. Tuwing flag raising ceremony namin, tuwing Lunes, nag-award po ako dun po sa ating mga branches na nakakakolekta po sa mga iba pong ahensya. Iba po, 1995 pa, nakolekta lang po nila ngayon. Marami po akong... So binibigyan nyo yung mga branches ninyo ng award, recognition, pasasalamat at pagkilala sapagkat nakakakolekta ng matagal? Yung mga matagal na loan? Yung matagal na loan kasi nagiging masinop ngayon sila. Hanapin nila lahat ng mga papeles, kukumplituhin nila, pupuntahan po yung mga opisyal. Imaginein po ninyo, ito po hindi na-remit ng 1995, halimbawa. Kayo po ngayon lang ho na halal. Pwede mo sasabihin, hindi ko naman to inutang, ako magbabayad nito. Tsaka imagine, yung budget mo mababawasan dahil you need to comply. Tama po yan. So yung kung ano man ang budget pie ninyo dyan, para sa programa, social, infra, kung ano-ano man, pati sa utang ninyo kung saan man, mababawasan yun dahil kailangan magbayad sa GSIS. Kaya po, ako, tuwing pong flag raising namin, may oras po kami para tuntunan po yung bagay na. Pagbigyan ko lang yung tanong, medyo maraming tanong, pero mamimili lang ako. Pwede bang mag-avail yung hindi taga-gobyerno hindi ng pwede. solar? May utang na dati, bukod pa sa GSIS, pwede pa rin ba mag-loan sa solar? Basta may utang po kayo sa GSIS. Ang basehan po natin kung ano po yung hinuhulugan. Bakit di minawalan ng arrear samantalang auto-deduction naman ang kaltas ng salary namin? Bakit daw siya nagkakaroon ng arrear samantalang auto-deduct naman? Ayan po yung binanggit ko sa inyo. Yung agency yun. Yung agency hindi po kayo may problema noon. Hindi ko kayo may problema noon. Correct. Bakit ang agency mag-usap pero experience daw ko nila nagtuturoan GSIS at ang agency nila? Isa lang ho ang basehan ng GSIS. Kung magkano ni-remit.
meron ho kaming papeles kung anong niremit ninyo. Kung wala ho kaming ma-receive, wala ho kaming iba pang basihan. May dividendo ho ba ang mga GSIS? Naku, napakagandang katanungan yan, partner, sapagkat yung isang araw lamang po pinag-uusapan po natin yan. Since 2019, hindi na ako nakapagbigay ng dividendo ang GSIS. 2019? Oo. Was it intentional? Was it by design? O negligence? O napabayaan lang? Alam po ninyo, yung mga government-owned corporations, they were asked to comply with an accounting standard. Ano pong sinasabi ng accounting standard? Na para raw kaming insurance company. Na insurance company, na lahat ng future obligations mo, kailangan i-factor in. Okay? Bibigyan ko lang ho kayo halimbawa, ang insurance company ho po ninyo, premium is equal to income. Okay? Yung future contract liabilities mo is equal to expense. Okay. Ganun daw dapat ang basihan ng accounting namin. Mali po iyan. Bakit po? Social insurance fund. Insurance is placed there because we insure the future. But how does that work? Yung mga ipinamimigay po natin na sustento po para sa ating mga retirado, yan po ay galing sa contribution nila. At yung mga pumapasok sa gobyerno, nagko-contribute po din. yan. Oh. So yung kino-contribute po niyan, Para sa tumutulong future. sa lahat. Kaya ano ba ang pagkakaiba niyan sa insurance? Sa insurance, si Ka Cesar, yung hulog ni Ka Cesar, hanggang kay Ka Cesar lamang. Dito, it's a pool. Kaya maling accounting standard na kaya nga ina-argue ko po yan. At the moment po na pakinggan na po tayo na hindi po eligible yan, babalik po na bibigay natin ng dividendo. Ngunit, yan po ay abangan po ninyo sapagkat inumungkahi po natin yan sa ating mga liderato. Minungkahi po natin yan kay Secretary Decgo. Minungkahi po natin yan kay Executive Secretary Ralph Recto. Naiintindihan nila na kailangan na aksyonan. Kaya abangan po ninyo yung bagay na yan sapagkat we're ready, we're prepared. And we'd like to do it. We'd like to do so. Kaya po sa lahat po na nagtatanong, sapagkat parati po kaming tinatanong niya, walang dividendo. Pag tinignan ko yung mga Facebook page comment, puro dividendo. Sa lahat po ng mga naninilbihan sa gobyerno, ang inyo pong GSIS ay may sapat na pananalapi, bayaran ng dividendo ninyo. Ngunit nakatali ang kamay namin sapagkat pinipilit kaming sumunod sa isang accounting standard na hindi naman po tugma para sa social pension fund. Social pension, ulitin ko. Mukhang dapat ulitin natin. Ang pagkakaiba ng insurance, kinokolekta para sa akin. The contribution of Ka Cesar Para sa akin. kay Ka Cesar lang. Correct. Ang pension fund, ang contribution ni Ka Cesar at contribution ng lahat ng pumapasok sa gobyerno, Bahagi it ng is lahat. pulled together. So you cannot have the same accounting standard as an insurance company. Okay? It cannot be apples to apples. Yes, because that's apples and oranges. Alright. So, paano ngayon yan? Meron ba tayong on the average, halimbawa mga nagre-retire ngayon, magkano mga pension na nakukuha nila? By average po niyan, kada taon nagbibigay ang GSIS noon between 2,000 to 3,000. Okay. Monthly? Hindi po, annually. Annually? Opo. Dividendo ito? Yes. Yung pensionado ka, may natatanggap ka ba buwan-buwan? Yung pensionado po, iba naman po. Iba namang ano na yan? Pero lahat po, basta miyembro ka ng GSIS, pag sinabing dividendo, sama-sama ho lahat yan. Alright. Cuts across. Cuts across. Alright. Okay. Sana po, paratingin po nyo sa lahat yan sapagkat gusto ko pong iparating sa ating mga tagapakinig na naninilbihan sa gobyerno. Ang inyong GSIS, handang magbigay ng dividendo. Tulungan nyo kami. Sapagkat hindi po na... Ito, actually, sinagot nyo na ho yung tanong ni Bilya Santa. Ang tagal-tagal ko ng miyembro ng GSIS, bakit ang pinakamalaking dividendo ko ay binabanggit niya 200. Paano daw ninyo kinocompute? Yan po basihan din naman po noong panahon. Malamang na kung ano po yung kanilang contribution. Contribution, tama. Depende sa contribution.
Sapagkat naalala po ninyo, iba po yung salary scale nung pumasok po sila, iba po yung contribution po nila. Sabi ni Tere Chienza, dagdag loan ang 30,000 as an example or ibinalik lang ang inuhulog for 3 months? Binalik lang po ang hulog ninyo. Binalik po ang hulog ninyo, tapos na-extend po ang inyong pagkakautang. Maraming tanong tungkol sa solar, pero nabanggit nyo na ilang percent ang interest ng GSIS loan, solar partners, binanggit nyo na 5% payable in 5 years. And you don't have to avail the entire 500,000. You don't have to avail. In fact, even if you have that capacity, even if that is what is required of you, pero kung meron ka namang counting savings dyan, you don't have to avail that Yes, entire sir. loan. Opo. Kalahati, 100,000, 200, pandagdag lang. Opo. Alright. May idea ba tayo kung magkano ng inutang ng mga empleyado? May idea. Ang dulo kasi ng tanong ko, how sound is our financial standing? Kung sa actuarial science hanggang in a do nothing scenario, ilang dekada tayo balanse pa sapagkat halimbawa ang SSS lagi nagre-report siguro few years ago hindi hanggang 2029, that was 10 years ago, hanggang 2029 stable pa kami by 2035 ba stable pa ang GSIS in a do nothing scenario? Up to 2058 po tayo. 58 2058 po. 2058 ganun Yes. tayo kasolid Ganun po kasolid ang inyong GSIS. hanggang 2058. 2058 po. Ano ho yan? Ilang dekada ho yan? Mga 4 pa? Hindi naman po. 3 pang dekada, Tatlo more or po, less 3 dekada. Ganun ho tayo. Yes, sir. Tapos siguro sa pagbabalik natin, Mr. President, ano naman ang ginagawa ninyo para lalong maging matatag pa ang pondo Opo. ng GSIS? Para yung mga magre-retire na, halimbawa kami ni Marge, mayroon kaming katatagan na yung pension namin, say, in the next 20 to 30 years, matatanggap pa namin sapagkat matatag ang pondo ng GSIS. Anong ginagawa ng GSIS para manatiling matatag ang pondo nito para sa mga miyembro? Alam nyo, yung sa YouTube channel, mas maraming nagtatanong tungkol sa solar. Mukhang very timely. Kayo lang ba ang GFIs, Government Financial Institutions, ang may ganitong pautang para sa solar? Sa pagkakalam ko po, kami lamang po so far ang nag-o-offer niyan para sa mga amongst those government financial And this is going institutions. beyond this crisis, ano? Let's assume na matapos ang crisis na ito sa taong ito, this goes It will go because beyond, it is a call for us Oo to nga do renewable at energy. yun rin ang panawagan ng Pangulo. Opo. Ang laking bagay. Teka muna. This is not limited to houses, ano? Yung corporation, paano yan? Hindi na po namin Hindi na pwede na yan. Hindi naman po namin. Kooperatiba, hindi na Hindi pwede. na po natin Talagang saklaw para yan. sa miyembro lang talaga. Akala ko tatanungin mo baka may isang miyembro gusto humiram ng 100 million halimbawa para sa kanyang sarili kailangan. Hindi pwede yun. Alright, anong ginagawa ng GSIS para lalong maging matatag ito? Alam po ninyo, Anong bago sa panahon ng Marcos administration? dito po sa administrasyon po ng ating mahal na Pangulo, sinisiguro namin na parati kaming nakatuon sa mga proyekto na makakatulong sa ating bansa. Ano po yan tinatawag nating proyekto na yan? Tinitingnan po natin paano tayo makakapagpautang sa mga power companies. Lahat po ng inyong nakikita rito, tumatakbo ho riyan, kuryente. Kaya kung wala ho tayong kuryente, abay wala pong asenso na makikita po tayo. Kaya tumitingin tayo ng oportunidad po dyan. Tumitingin tayo ng oportunidad sa tubig. Wala po tayong, kung wala kang tubig, abay paano tayo mabubuhay? Ngayon po, tumitingin tayo mga oportunidad sa food security. Pag sinabi nating food security, alam po ninyo, isang bagay na kinakailangan sa food security yung tinatawag na cold storage and logistics. Yan, pagka tinignan nyo, yung nagtatanim, that is just one part of the whole equation. Correct. The biggest part of the equation is how to store them and how to transport them. And without it, you can never be successful, You no? cannot in your be- in agricultural business, in agribusiness. Yan pong hindi nakikita. Yeah. Ngunit yan po ang pinaka-importante. At nakita natin yan sa Benguet, dahil walang tumaas ang logistics, nahirapan silang padala rito, wala silang storage facility, nabulok. Mabuti na lang yung iba ay binili ng gobyerno. Kaya tama po yan. Kaya pagka sinabi po natin nag-i-invest tayo na infrastructure, yan po yung very broad terms.
So, para hindi nila nakikita. kuryente, tubig, food security. Tubig, food. Kasi po yung food security po, dyan po natin makikita na talagang ang tao, natutulungan po natin. Alright, so tatlo yan. Sa public transport, meron din kayong investment dyan or tulong? Pagka public transport, meron ko man kaming pinag-aaralan. Ngunit ang isa pong gusto kong ibahagi po sa inyo na talaga tinututukan namin yung transport hub that the GSIS is going to do at the Quezon City Elliptical Road office that we have. Transport hub. Transport hub. Sapagkat alam po ninyo, Ito yung katabi ng TUCP. katabi po, magkatabi po kami ng TUCP. Ang property po ng GSIS po riyan, nasa corner ng Commonwealth Avenue at Elliptical Road. Anong role ninyo rito? Because you own the land. We own the land. So ang development, construction, maintenance, o financing lang? Magpapagawa po tayo dyan, maghahanap po tayo ng magmamanage po, meron na po kami mga nakausap na maggagawa po niyan, minomonitor na po kami kung paano na kami nakakapag-comply, kaya minamadali po natin yan. So transport hub, which means like pwede dyan yung parang bus, PUJ, future siguro may connectivity with the rails kasi na dyan yung MRT7 eh. Correct. Ah, Konektado po yan okay. lahat. Alright. At dahil po nariyan din po, magugulat po kayo sapagkat nabanggit sa amin, dun ho sa tabi niyan, yung mga kalye ng Malacca. Yes, yung Maginhawa. mga Maginhawa, ganyan. May restaurants. May mga tricycle din daw tricycle. po riya, kaya lalagyan ng provision para rin. Gaano kalaki ito? May mahigit pong 3 hektarya po yan. So it's a transport hub. Opo. Pag sinabi nating transport hub, hindi lang ito mga sasakyan. Mayroong restaurants din yan, hindi ba? Kailangan po yan sapagkat pagka ikaw ay bumaba o babiyahe at kayo, nagutom ho kayo, mag-uwi kayo ng pasalubong, kailangan din po yan. Tapos na ang FS dito? Magsisimula na po naming ma-put together the whole concept. Alright, so malaking ginhawa yan. Alright, halos wala na tayong oras, Mr. President, at marami pa akong itatanong sana sa iyo. Pero bigyan kita ng pagkakataon para kausapin ang ating mga pensyonado. Halimbawa, nais kong, ako talaga to, i-encourage ko ito. I-encourage ko itong mga kaibigan natin sa NBI. Si Attorney Don Mercado, si Marlene Hore, si Harold Librero, John Santos, at si Aljon Cesar Kapangpangan. Pwede na kayo mag-avail ng solar. Pakisabi ninyo yan sa mga kaibigan natin sa NBI. Aljon, pakisabi mo sa mga kaibigan natin sa NBI, pwede na silang mag-avail ng solar panel. Napakagandang programa ito para sa lahat ng ating mga mga kaibigan, mga kasama, kamanggagawa sa gobyerno. Alright, Boss, Mr. pwede President. niyo pong sabihin din sa kanila na tingnan po nila sa website ng GSIS, www.gsis.gov.ph. Yung mga foreclosed properties po ng GSIS, pwede po silang mag-lease with option to buy. Housing. Uupahan lang ho nila at pag ready na silang bayaran, pwede na. Anong mga range nitong mga foreclosed properties? Sa susunod niya? Kasi meron din kaming rento. Alright, okay. Ito. Sa FB page makikita yan. Yes. GSIS, yan. Nakikita ho ninyo. Alright, very high-tech, galing. Pwede rin low-tech, may telepono, may libre pang tawag, at mayroong email address. Well, pupunta lang kayo sa YouTube ng DSRH just in case hindi nyo maalala. All you just go to directly sa GSIS, makikita nyo kaagad. Yung may app kayo, EGIS mo. I-GIS mo na lang para malaman mo na yon. Mr. President, nasa inyong pagkakataon, kasapin natin yung ating mga pensyonado at ang ating mga kawani sa ating pamalan ng ating bayan. Mensahe po ninyo. Gusto po natin ipabahagi sa lahat ng ating mga mamamayan na nanunungkulan sa gobyerno ang instruction po ng inyong mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. ay hanapin ng GSIS leadership and management at lahat ng paraan na matutulungan po ang naninilbihan sa gobyerno. Ang instruction po sa amin, siguraduhin ang ginhawa may bahagi po sa inyong lahat sapagkat kayo ang haligi ng pamahalaan dahil sa inyong yung sakripisyo
na magtrabaho para sa pamahalaan ay gusto naming ibahagi ang appreciation by providing the best service, the best ginawa to each and every one of you. Alright, Mr. President, General Manager Vic Veloso, maraming salamat ho sa pagkalubho ninyo ng ng inyong oras dito sa ating palatuntunan. Ako mismo, maraming natutunan dito at palagay ko yung mga nakikinig sa atin ng mga pensyonado at mga 2.1 million yung mga nagtatrabaho ngayon sa gobyerno, local, national, GFIs and GOCCs ay maraming napulot mula sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo at sa inyong tagapakinig.